isagawa umano sa Taguig Special Intensive Care Area. Ang ulat ihatid sa atin ni Joy Gumatay live. Joy? Princess, masayang ibinahagi sa atin kanina ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na dito na raw sa Taguig Sika o Taguig Special Intensive Care Area diringgin yung mga kasong isinampa laban sa mga nahuling miyembro ng Maute Group. Aniya, susunod na niya gagawin ay aasikasuhin yung paglipat ng mga nahuling terorista from Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City papuntang Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Dagdag pa dyan ay yung reorganization ng hawak ng mga staff and judges ng Regional Trial Court and yung DOJ prosecutors. Dahil sa ngayon, yung inisyal na humawak sa kaso ay lahat ay base sa Cagayan de Oro City. Pero nilinaw kanina ni Supreme Court spokesperson Attorney Teo Dorte na ang lahat ng ito ay plano pa lamang. Maisasakatuparan ito sa oras na maglabas na ng resolusyon ang Korte Suprema sa pamamagitan nga ng isang en-banc session dahil hindi raw maaari na ang desisyon na ito ay manggaling lamang kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno dahil ang Korte Suprema ay isang collegial body. So as of the moment, sa ngayon, ang nabanggit sa atin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay plano pa lamang at earliest possible time na maralaman natin kung maghahain nga ng resolusyon ang mga maestrado ng Korte Suprema patungkol rito ay bukas. Dahil ito yung unang en-banc session na i-hold ng Korte Suprema matapos ang kanilang almost week-long oral arguments patungkol sa martial law declaration noong nagdaang linggo. Sa ngayon, Princess, yan ang ating pinakahuling ulat mula dito sa Maynila para sa Bayan. Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. At kaugnay niyan, tiniyak naman ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang pagpapatupad na maigpit na seguridad sa harap na rin ng pagsasagawa sa Metro Manila ng pagliti sa mga kasong laban ho sa mga naarestong miyembro ng Maute. At may live report tayo mula kay Eunice Samonte. Eunice. Alex, Princess, kaugnay ng pagkakaaresto dyan sa miyembro ng Maute sa Iloilo ay ang patuloy na paggulong ng investigasyon ng Philippine National Police sa posibleng kaugnayan nito sa mas malaking transaksyon sa iligal na droga at ang koneksyon nito dito sa labas ng Marawi. Ayon mismo kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, posibleng dari na rin dito sa Taguig ang naarestong Maute sa Iloilo, lalo pat mas maigpit na umano ang seguridad ngayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP dahil narito ang ina ng Maute Brothers na si Omnita Maute o mas kilala bilang Farhana at ang ama naman ng teroristang grupo ng Maute na si Kaya Mora na naaresto naman sa magkahiwalay na checkpoint sa Davao at Lanao del Sur. Ayon kay Chief PNP, ibinilin niya na sa Regional Director ng BJMP na tiyaking walang makakapasok sa kulungan ng mga ito upang di makagawa ng paraan sa pagtakas at upang di ito makapag-usap kung paano makakapagpa-rescue sa kapwa terorista. Matatanda ayon sa inisyal na investigasyon, si Farhana ang nagsisilbing financer ng teroristang grupo na konektado sa International Terrorist Group ng ISIS. Ang asawa naman nitong si Kaya Mora ay ang itinuturing na isa sa mga utak ng terorismo na naaresto sa Davao dito ng June 6. Ang lahat ng ito ay nabanggit ni Chief PNP sa kanyang pagbisita dito yan sa ikay-156 na taon na kaarawan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal na kamag-anak pala dito ang ating Chief PNP. Ayon kay Calamba Mayor Justin Chipeco, sa kanilang pag-trace ng lineage ni Rizal mula sa China, nakita nila na may kamag-anak itong nagngangalang Ines de la Rosa na direct descendant pala ng hepe ng PNP. Kinilala rin ito ang kabayanihan ng mga ama na sundalo at pulis na patuloy na nakikipaglaban dyan sa Marawi. Samantala, nagbigay rin ng eksplanasyon ang Chief PNP kung bakit sila magkakasunod na nawala ng Pangulo. Aniya, mayroon silang ginagawang special operations ng Pangulo na hindi pwedeng malaman muna sa ngayon ng publiko. Matatandaan bago magpahinga ang Pangulo nito nakaraang linggo ay una nang nawala ng isang linggo si Chief PNP Ronald Bato de la Rosa at tumanggi muna itong pangalanan kung ano ito at kung saan may kinalaman itong special operations na kanilang tinatrabaho ng Pangulo. At yan muna pinakauling balita mula pa rin dito sa Calamba, Laguna na nagsa-celebrate nga nitong 156th birthday ng ating pambansang bayanan na si Gato Jose Rizal. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Maraming salamat, Eunice Samonte.
Samantala, nakubkob naman ng militar ang isa sa mga umunay pinagkukutaan ng teroristang grupong Abu Sayyaf sa Basilan. Maliban sa mga armas, kabilang sa mga na-recover ay mga dugoang damit at ilang dokumento. Nagbabalik si Eunice Samonte sa detalye. Unti-unti na nga lumiliit ang mundo ng teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Patunay nga dyan itong Biyernes, isa na namang kampo ng Abu Sayyaf sa Ungkaya, Pucan, Basilan ang na-recover ng Joint Task Force Basilan sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Juvimax Uy. Ayon sa impormasyon ng JTF Basilan, nakubkob ang pinagtataguan ni na Abu Sayyaf sub-leaders Furuji Indama at ASG Radsmil Hanatul sa pangunguna ng Task Group Hunter ng 4th Special Forces Battalion at 9th Scout Ranger Company. Kabilang sa mga na-recover ay ang 2 M16 rifles, isang M653 Baby Armalite, isang M1 Garand, solar panels, IED components at ilang mga dokumento na pinaniniwalaang mula sa bihag na Vietnamese. Ang nasabing raid ay isinagawa matapos ang ilang airstrikes at artillery fires sa Basilan sa pangunguna ng Philippine Air Force 3rd Air Division at Army's 8th Field Artillery Battalion. Ayon kay Colonel Juvimax Uy, ang commander ng JTF Basilan, mas napapadali na ang kanilang misyon na masugpo ang teroristang grupo dahil ang mga Abu Sayyaf surrenderies na mismo ang nagbibigay ng impormasyon kung nasan ang kanilang kapwa Abu Sayyaf at ang mga posibleng pinagtataguan nito. Matatanda ang sa loob ng 4 na buwan ay mas naging epektibo ang kampanya ng militar sa pagpapasuko ng ilang mga Abu Sayyaf members, partikular na sa bahagi ng Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o mas kilala bilang Zambasulta area. Tiwala naman si Colonel Uy na di magtatagal ay mauubos na ang teroristang grupo na Abu Sayyaf sa Mindanao. Dagdag pa ni Colonel Uy, di magtatagal ay matitigil na rin ang paghahasik ng terorismo ng mga Abu Sayyaf sa Mindanao, partikular na dito sa Basilan. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Nilinaw naman ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Duresa na ang pangako ng gobyerno at ng NDF na hindi maglulunsad ng opensiba laban sa isa't isa ay sumasaklaw lamang sa Mindanao. Reaksyon ito ni Secretary Duresa sa ginawang pag-atake ng NPA sa Maasin, Iloilo at iba pang lugar. Gayunman, binigyan ni Duresa na ito ay dapat tugunan ng AFP at PNP sa pakipagtulungan ng mga civilian agencies at mga apektadong komunidad. Dagdag pa ng kalihim, nakalulungkot na ang mga ganitong pag-atake ay may negatibong epekto sa kasunduan ng gobyerno at ng NDF na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Paliwanag pa ni Duresa na ang epekto nito ay hindi lamang sa negosyasyong pangkapayapaan, kundi inilalarawan nito ang trahedya ng insureksyon. Gayunman sinabi ni Duresa na ang mahalaga ngayon ay mapairal ang tigil putukan hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong kapuluan. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabing walang dapat ikabahala ang publiko sa lagay ng kanyang kalusugan. At ayon sa Pangulo, kahit hindi siya nagpapakita sa publiko ay patuloy pa rin ang kanyang trabaho. May report si Rocky Ignacio. Sa kama man lang ako, kaya man nagsabi sa kuma ako. Wrong spelling man yan. Kama, kuma. Kung nakuma ako, magtindig kaya ako dito para Ito ang pabirong sagot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pakikipag-usap sa media sa Butuan City. Ito rin ang unang pagkakataon na magpakita muli ang Pangulo sa publiko matapos ang isang linggong pamahinga mula sa ilang araw na pagbisita sa mga pamilya ng mga sundalong nasugatan at nasawi sa patuluyang operasyon ng militar sa Marawi City. How do I do it? I have to go to, my last examination was last year. Okay. My state of health is, what you see is what you get. Gate pa ng Pangulo, hindi naman dapat ipagtaka kung minsan na hindi ito nagpapakita sa publiko dahil nagtatrabaho lamang din anya siya. Paliwanag pa nito na may batas rin naman anya sakaling mawala ang isang Pangulo na maaaring pumalit sa kanya. Hindi ako lumabas sa Encoma or whatever, the speculation is, then if it reaches about a month, wala ng presidente at sabihin na Encoma at may mag-verify doon kayong lahat, sabihin mo na time for change. And the only problem is walang successor because there will be a struggle. Pagka ganon, if there's a vacuum sa leadership,
the military will always take over to control, to put things in order, and maybe set an election. Pero may vice presidente tayo so ano ba ang problema ninyo? Pero pagtiyak ng Pangulo, wala naman dapat ikabahala ang publiko sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Sa mga kababayan ko, huwag kayong do not worry too much. Sabihin mo na lang doon sa mga kalaban ko na magdasal na lang kayo para madali. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Sa iba pang balita, ikinalugod naman ng GRP panel ang pahayag ng National Democratic Front. Ang sinabi nitong sumusuporta sila sa paikipaglaban ng gobyerno kontra terorismo. Inihayag ito ni GRP Chief Negotiator Silvestre Bello III sa gitna ng kaguluang inihahasik ng grupong Maute, Abu Sayyaf, Ansar al-Khalifa Philippines at iba pang terrorist organizations sa Marawi City at iba pang lugar sa bansa. Sinabi ito ni Bello na ikinalugod din nila ang pangako ng NDF na hindi maglulunsad ng opensiba sa Mindanao. Ito'y upang ganap na matutukan ng militar at pulisya ang pakikipagpagbakan sa mga teroristang grupo. Ayon sa GRP panel, ang voluntaryong pagsuporta ng NDF sa kampanya ng gobyerno kontra terorismo ay patunay na matapat na hangaring ipagpatuloy ang nahintong 5th round ng peace talks sa the Netherlands. Sinabi pa ni Bello na bilang pagkilala sa deklarasyon ng NDF, ihihinto rin ng mga tropa ng gobyerno ang opensiba laban sa New People's Army upang magbigay daan ang pagpapatibay ng bilateral ceasefire agreement ng magkabilang panig.